Who will be the next pope? Paano nila pipiliin ang next na Santo Papa? Magkakaroon ng papal conclave kung saan lahat ng mga cardinals from around the world na eligible to vote ay magkikita sa Roma. Para ang isang cardinal ay maging eligible to vote, dapat under 80 years old sila. Sila ay makikita-kita at magbobotohan sa Sistine Chapel sa Vatican City. They will be locked in sa Sistine Chapel sa Vatican City. Walang cellphone, walang contact from the outside world. Tapos kung anong mangyari dito, this will be kept private and confidential. Bago magsimula ang botohan, magkakaroon ng misa so they can pray and ask for spiritual guidance from the Holy Spirit. Then the voting begins. Each cardinal will write on a piece of paper kung sino ang bobotohin nila. Tas yung mga balota, kokolektahin, bibilangin, tas susunugin after each vote. And itong parte na malalaman ng publiko. Depende kung ano ang kulay ng smoke mula sa chimney ng Sistine Chapel. Kung black ang smoke, ibig sabihin wala pang desisyon. Wala pang nakakuha ng majority votes. Pero kung puting smoke naman, ibig sabihin may bago ng Santo Papa na na-elect. Ang kailangan is 2/3 of the votes ang makuha niya bago siya maging Santo Papa. And one day, 4 na botohan ang nangyayari. Ginagawa nila to hanggat makakuha ng 2/3 of majority votes ang isang cardinal. Ang pinakamahabang papal conclave was 2 years and 9 months. And the shortest was 2 days. Noong 2013, 5 days ang papal conclave when Pope Francis was elected as Pope. And again, rest in peace, Pope Francis.